into the power of God. Yan. Kailangan lagi tayo naka-plug in into the power of God, into the presence of God. Because the presence of God is the power of God, the Holy Spirit is the power of God, at yun po yung kailangan na tayo po laging naka-plug in po doon. Connected po palagi tayo doon. Kumbaga sa isang kasangkapan, kailangan po na para gumana po tayo, kailangan i-plug in tayo para gumana po tayo. Ano po? Kaya hindi nyo po ba napapansin, sa mga Kristiyano rin po, madalas po nalolobat. Hindi niyo po ba napapansin? Madalas po na nalolobat sila. Bakit? Kasi lagi pong yung kanilang sarili is very useful. Kaya lang, hindi po sa mga bagay sa Panginoon. Nagiging useful po sila sa mga bagay na pangsanlibutan. Kaya na-discharge po sila o kumbaga para nawawala po yung gana po nila pagdating sa mga bagay sa Espiritu. Ngayon, let's plug in to the power of our God. Pag-aralan po natin itong bagay nito. Okay. We are all need of God's power. Lahat tayo, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, kung napapansin nyo, bakit nanghihina ka, no? Kung bakit minsan nawawala ka na ng gana sa mga pag-church mo, nawawala ka na ng gana na makihalubilo, makipag-fellowship, it is because of lack of power. Amen. Mahina eh. Kahit naman po anong mga gadget, kahit anong kasangkapan, kapag mahina ang bigay ng kuryente, hindi po magpa-function po na mabuti po yan. Kaya kung minsan parang napaghaharian ka ng galit, napaghaharian ka ng parang alalahanin sa buhay mo dahil mahina yung supply ng power sa iyo. Although, malakas po yung nagsusupply, pero ang problema, tayo po na kumukonect tayo mahina. Now, we are all need of God's power. We need His power to lead the Christian life. We need His power to overcome the enemy of our soul. We need His power to reach the lost world. Now, sa madaling salita, ganito po yan. Hindi tayo makakapamuhay bilang Kristiyano kung hindi po tayo naka-plug in to the power of our God. Amen. Kung hindi tayo connected into our God, kung wala yung presensya ng Lord, hindi po talaga tayo makakapamuhay bilang Kristiyano. Maaaring nadadaya lamang yung sarili mo na kuminsan para sinasabi po natin, ano po, bakit nag-church naman ako? Bakit gumagawa naman ako sa Panginoon? Pero ang hindi po natin nalalaman po ito, it is out of flesh only. Amen. Iba po talaga yung nasa Espiritu. Dahil pag nasa Espiritu ka, kahit na matindi yung labanan mo, makikita mo mayroong paring siglan at galak sa puso na magpuri sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung pagkakaiba po ng plug in to the power of God, connected into the presence of God, at yung unconnected. Pagka connected ka into the presence of God, kahit na anong pinagdaraanan mo, nandun pa rin yung gana mo sa mga bagay sa Espiritu. Kahit nag-inis na inis ka, galit na galit ka, yun ay matatapunan ng iyong pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Kaya hindi ka mawawala talaga sa Panginoon. Kaya nga kapag unconnected into the presence of God or plugged out ka, pagdating po sa Espiritu ng Diyos, ay talaga may exhausted ka talaga. Amen. Talaga mauubusan ka talaga ng lakas, mauubusan ka ng gana pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Bakit? Kasi walang nagsusupply, walang pumapasok na current o walang na pumapasok na power sa buhay mo. Na galing po sa ating Panginoong Jesucristo. All the power we need is available to us. Lahat sana, lahat, meron na po tayo nun eh. The power is always available into us. Especially when we are a believer to Christ Jesus, when we receive Christ, lahat ng mga supply na kailangan natin ay na kay Kristo. Kaya kung napapansin po natin, halimbawa ngayon, sa oras na ito, tignan mo, ano ba yung tinitipok ng puso mo ngayon? Diba? Kung minsan, parang kahit nasa church ka, no, parang galit ka, parang naiinis ka, parang wala kang gana, parang naiirita ka. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tayo naka-plug in eh. Amen. Kung bakit parang sa iba tayo naka-plug in, plug out tayo pagdating sa Lord, unconnected tayo pagdating sa Lord, kaya yung buhay natin sa iba naka-connected, kaya tayo napapasukan ng alalahanin, kaya tayo napapasukan ng pagkakawalan ng gana, kaya tayo napapasukan ng galit sa puso. It is because sa iba tayo naka-plug in. Kaya hindi natin magawa yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon at ang ginagawa natin kung saan tayo naka-plug in. Tandaan po natin yun, makikita po natin yun sa sarili natin, maubis po natin sa sarili po natin yun, if we have the power of the presence of the Holy God. Kasi pag nandun yung
power of the Holy God, kapag nandun po yung kapangyarihan po ng presensya ng Panginoon, makikita mo, lahat ng sipag mo nasa Panginoon. Lahat ng gana mo nasa Lord. Amen. At yun po yung kumbaga mag-distinguish natin, yun po yung pagkakakilanlan ng isang tao talaga na connected talaga siya into God's presence. Amen. No, sabi nga po dito, lahat ng kailangan po natin kapangyarihan ay nasa atin na po eh. We have the promise of power in the Great Commission. Now, kaya nga, kung mapapansin po natin, isa pong indikasyon na tayo po ay talagang connected into God's presence, na kapag tayo po ay humahayop, na kapag tayo po ay nagsishare, nagbabahagi ng salita ng Diyos. So sabi po ng Mateo 28 verse 18 to 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng itinuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Ano sabi dito? Sabi ni Jesus sa mga alagad niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, ibig sabihin po nito, kapag tayo'y sumusunod sa mga paatas ng ating Panginoon into the Great Commission, ibig sabihin yan, the supply of God's power, the supply of Jesus' power is within every witnesses. Nasa sa atin yun. Kaya nga kung mapapansin po natin dito, ang isang mahinang Kristiyano po talaga, hindi nagbabahagi po talaga ng mga bagay kay Kristo yan. Hindi po yan nagliligtas ng kaluluwa. Kaya palakasin niyo po yung inyong mga espiritu para na sa ganun po, lahat ng bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon ay magawa natin. Amen. Kaya madali po tayong hadangan sa mga paglilingkod natin sa Panginoon. Why? Because of the absence of the power, the supply of the power of Christ Jesus is nothing on us. Wala sa atin. Amen. Ano pa po ba ito? All long for the power of the resurrection. Tingnan mo kapatid sa Panginoon, sabi po ng Pilipos chapter 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ano po ba yung pinapakita sa atin po dito? To experience the power of resurrection, be part of His hardship and death. So alam niyo po ba yung bagay na ito? Sabi po ni Pablo po dito, ano yung pinakamimidhi niya na ngayon? Sabi niya ganito, yung maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Alam niyo, napakahalaga po nito. We need to desire the resurrection of God. Alam niyo, sayang lamang po yung ating mga ginagawa. Sayang yung pagcha-church po natin. Kung tayo po mismo hindi natin mararanasan yung tinatawag na power of His resurrection. Amen. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nito, kapatid sa Panginoon? When we are plugged in to the power of His presence, yung pong kapangyarihan ng buhay, meron tayo. Ulitin ko po sa inyo. When we are connected into the presence, power of Christ Jesus, the life that brought to us by Jesus upon His resurrections, we have already. Amen. Meron na tayo nun. Kaya tignan niyo mga kapatid sa Panginoon, ang isang taong binuhay na ng Panginoon, syempre makikita mo na sa kanya talaga yung buhay. Amen. Amen. Makikita mo talaga sa kanya yung buhay. At paano mo makikita yung buhay na yun? Parang si Paul is longing for the power of his Savior. We are longing to the power of Jesus' resurrection. Kailangan po natin yun. Amen. Yun po yung mga dinidesire na natin. Sabi po ni Pablo po dito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. So hindi natin makikilala si Kristo without the words of God. Amen. We cannot know God well kung wala po tayong paglilingkod sa Kanya. Kung hindi po tayo sumasamba sa Kanya. Kung hindi tayo nag-worship sa Kanya. Kung hindi po tayo nag-devotion. We are not longing for the power of the resurrections of Christ. Kaya lagi po natin tatandaan, mahalaga na nag-plug in tayo into presence of the Holy God. Tandaan po natin, we need to death to this word. Kailangan na tayo po ay patay na dito sa mundo na ito. At paano po mangyayari yun?
if we are already having the power of the presence of the Holy God. How we receive the power of God? Paano po ba natin ito? Siguro nagtatanong tayo, no? Paano kaya ako makakakonekta into God's presence? It is simply, every one of us has the power of God. Amen. Lahat tayo. Lahat kayo na narito ngayon. Lahat tayo na narito ngayon. We have the power of the Holy God. We have the power of Jesus. How? Accept and believe in Christ Jesus, we receive the power. Ganun lamang po kasimple yun. Pag tinanggap natin si Jesus, pag tinanggap natin at tayo po mismo ay nanampalataya tayo kay Jesus, we have that power. Ang sabi ng Panginoon sa atin, susuguin ko sa inyo ang patnubay. Hihingin ko sa Ama na padalang kayo ng isa pang patnubay. At ano po yung patnubay niyon? Ang banal na Espiritu ng Diyos. It is God's power. It is the power of God. Kaya napakahalaga ng Holy Spirit sa buhay po ng isang tao. It is the way to be plugged into His power. Na kailangan po talaga na totoong tinatanggap natin si Jesus sa buhay natin, and we also believe in Him. Kasi sa Panginoon, hindi natin madadaya itong mga bagay nito. Dahil ito po ay nakasaad na po sa Biblia, at kaya nga lang po, minsan hindi natin maintindihan dahil minsan we are being deceived. Nadidisip tayo ng ating own emotion, ng sarili nating emosyon, ng sarili nating damdamin. Kaya kung minsan, alam niyo po ba, akala natin, power of God na yung nararamdaman natin, pero hindi pala. Pero emotion pala. Minsan, we cry out to God, pero hindi naman pala totoong naranasan mo yung pangyarihan ng Panginoon, yung presensya ng Lord, kundi dahil lamang itong iyak na ito, dahil sa iyong emosyon. Dahil sa damdamin mo, dahil siguro api ka, dahil may marami kang problema, dahil marami kang aalalahanin, dahil galit ka, kaya yung iyong emotion ang naglalaro at naghahagi sa buhay mo. Alam nyo, it can be fixed to us by the power of God. Na kapag itong power ng Lord, nag-plug in tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, we can be fixed. Tayo po mismo, maayos tayo doon sa mga bagay na yun. Yung panghihina po natin pagdating sa mga bagay sa Panginoon, lalakas po tayo dyan. Kaya nga na po, we need to desire it. Kailangan na i-desire natin yun. Kailangan na minimithi natin yun. Minsan, di ba parang tinatamad kasi akong gumawa sa Panginoon eh. Huwag kang tatamagin. Sipakin ka palagi. Huwag kang mahahandangan ng mga bagay na ginagawa mo sa mundong ito. Dahil kailangan talaga natin that we always keep our life plugged into His power. Acts chapter 1 verse 8. Ngunit binigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Alam niyo po ba yung pinapakita sa atin po dito? After they received the Holy Spirit in them, nanalangin po sila. Pagkatapos ng panalangin po nila, bumaba sa kanila yung mga waring bilang apoy sa bawat ulpo nila. At ano po nangyari po dito? Nagkaroon po sila ng active spirit. Nagkaroon po sila ng tapang. Nagkaroon po sila ng boldness sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Now, it is the power of God. Kaya kapag ikaw sinisipag ka, pagdating sa mga paggawa mo sa Panginoon, sa paghahayo mo, sa paghahayag mo ng salita ng Diyos, sa mga pagbabible study mo, sa mga pag-worship mo, I tell you, you have the presence of the Holy God. You have the power of Jesus Christ. Pero kapag halimbawa, parang mas pinipili mo pa na tamarin ka na lang, manatili ka na lang doon sa bahay mo, manatili ka na lang nahahadlangan ng mga bagay sa buhay mo, I tell you, nadidisconnect ka into the presence of God. Do not be disconnected to the power of God. Kasi napakadelikado po talaga noon, lalo-lalo na sa panahon po natin ngayon, dahil we need to stay our life into the Spirit of God. How can we plug into God's power? Paano po ba tayo makakakonekta doon sa kapangyarihan ng Diyos? Unang-una na dapat na ginagawa po natin, let us all this practice of us, into us. Number one, we must plug into the power of prayer. Lagi ka manalangin. Walang Kristiyano na nagtumanggap kay Jesucristo na hindi nananalangin. Amen. I tell you, that was a big deceit. Malaki po kasinungalingan po yun. It is a big lie.
na kapag sinasabi po ng isang Kristiyano na ako ay kay Kristo, ako'y lingkod ni Kristo, ako'y mananampalataya ni Kristo, pero wala po siyang panalangin, I tell you, it is powerless and lie. Amen. Walang kapangyarihan yun. At kadalasan po yun, pinaglalaroan lang po ng kaaway po yung mga ganong Kristiyano. Kaya hindi nyo napapansin, come on, tingnan nyo po ito. Kapag sinabi sa inyo ni Satan, magalit ka ngayon, magagalit ka. Kapag sinabi sa inyo ni Satan, tinatamad ka nito oras na ito, hindi ka, wala kang gana sa pagsamba, makikita mo, ang bilis mo dayain ng kaaway. Why? Alam niyo po ba, yung power of prayer is very effective. It was very effectual to every Christian to have their daily prayer. Sabi po ng verse 31, and when they prayed, the place was shaken, they were all filled with the Holy Spirit. Halimbawa, sa oras po nung ito, alam niyo po ba ang Holy Spirit, madali lang po mag-dwell po sa atin yan. Kapag open tayo to receive the power of God, we can easily be dwell on us. Madali lamang po yan. Basahin po natin sa Gawa chapter 4 verse 31 ulit. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Okay, prayer. Yung power of prayer is very important. Kapag ka nananalangin ka, you are open to the presence of God. Amen. Kapag ang isang tao ayaw manalangin, tapat manalangin, ibig sabihin niya, sarado yung kanyang espiritu para kay Kristo. Amen. Dapat matandaan po natin ito. Sapagkat ang isang tao po talaga na tumanggap kay Jesus Kristo is always open. Amen. It is a Christian open for our God. At gusto ko malaman po ninyo, yung prayer ay hindi po talaga dapat katamaran po yan. Alam niyo, kaya po tayo, bakit po tayo tinatamad? Tinatamad tayo dahil mayroong kaaway na dumadaya palagi sa atin. Amen. At kadalasan, ang nadadaya ng kaaway is a Christian who is powerless. Yung mga mahihinang Kristiyano. A Christian who didn't know what is his position. Yung hindi niya alam yung talagang position niya. Kaya mapapansin mo yan, pag tamad yan. Amen? Pagka walang gana sa pagsabayaw, walang gana yan. Kapag halimbawa naiinip yan. Yun yung maghahawi po sa kanya. Why? Kasi nga wala po yung talagang lakas na ibinigay sa kanya. Alam niyo po ba, every time that we pray, kinakasihan tayo ng presensya ng Panginoon, and that was power. Amen. Kaya nga alam nyo, kapag mahina ka, yung feeling weak ka, yung naiinis ka na parang gusto mo nang malaglag talaga sa pagiging Kristiyano mo, just keep on praying. Amen. Pray ka lang ng pray. Yung persistent prayer po natin, yung fervent prayer po natin, kailangan po, lagi po natin ginagawa at pinapractice po yan. Amen. At alam niyo po ba, prayerlessness is a sin. Amen. Yung kawalan ng panalangin ay kasalanan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, once you receive and accept Jesus already in your life, I tell you, kailangan po talaga na bumabad tayo sa panalangin. Huwag kang mawawala ng panalangin. Tingnan niyo po ito, ha? Two things we experience through power of prayer. Unang-una, sabi ko nga po sa inyo, we are open. Kapag ka nananalangin po tayo, bukas po tayo sa ating Panginoon. Number one na may experience mo is to be filled with the Holy Spirit. Bababa at magdodwell sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Amen. Kung ito yung katabi mo ngayon, sa palagay mo ba, taglay mo ngayon ang banal na Espiritu ng Diyos? Sa palagay mo ba, taglay mo ang banal na Espiritu ng Diyos? Diba, kung minsan parang feeling ano ka, no? Yung parang, anong tawag dito, yung parang feeling irritated ka. Naranasan niyo na po ba yun? Yung parang irritable ka kahit nasa loob ka ng church? Sino po dito yung nakaranas nun? Before, alam niyo po, nung hindi ko pa po talaga, alam niyo, hindi pa po, God nagbabasa ng Biblia, alam niyo, minsan dumarating po sa amin yung irritation eh. Pagdating po sa pagsapa sa Panginoon, irritable ako. Yung dati ko nakikita mga pangit. Amen? Yung mga katabi ko, nakikita ko yung mga pangit sa kanila. Yung mga bagay sa church, nakikita ko yung mga pangit. Alam niyo bakit? Because we having this irritated spirit. Irritable ka kasi parang hindi conform yung espiritu mo sa lugar na ito. Bakit? Because there is no Holy Spirit in you.
Amen. Hindi makagalaw yung Holy Spirit eh. Hindi makapag-penetrate yung Holy Spirit. Kaya nga, two things we experience through the power of prayer. Number one is filled with the Holy Spirit. Pag puno ka ng Holy Spirit sa buhay mo, makikita mo, you enjoyably feel every presence na ipinapato ng Diyos dito sa lugar na ito. Amen. The joy, yung pag-ibig ng Lord, yung mga kagalakan, makikita mo, mararamdaman mo sa buhay mo yun. Amen. Another experiences through the power of prayer. Ikalawa, and we speak the word of God with boldness. Matapang, hindi nahihiya, Amen. hindi takot, na nakapagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi yun nangangatal. Amen? Amen. When we share the words of God, we are very boldly. Amen. Amen? Boldness tayo kung nagpapahayag, hindi nakatakot. Kasi yung kalakip na takot, yung kalakip na kaba, ay hindi talaga galing sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Yung takot na yun is this distraction to you by the devil. Sinasabi niya sa iyo, naku, nakakatakot mag-share. Naku, nakakatakot, baka mapaya ka lang. Naku, nakakatakot, baka mamaya i-critics ka lang ng mga tao. Huwag kang matakot doon. Just express what you feel from the Lord. Amen. I-express mo kapag ito yung pinararamdam sa iyo ng Panginoon, i-express mo yun sa mga pinagpapahayagan mo. Amen. With the Holy Spirit, this, alam niyo po ba, kapag tayo punong-puno po tayo ng Holy Spirit, ilalaman po ito sa mga bagay na ito. At alam niyo po ba, kung ano po yung mga bagay na espiritu na meron ka kapag punong-puno ka nito, itong espiritu na ito, tingnan niyo po itong siyam na, ito po yung siyam na Spirit of God na meron tayo. Kapag filled tayo ng Espiritu, alam niyo po ba kung ano po itong mga bagay na ito? Kaya dito makikita po natin kung tayo po ngayon sa oras na ito, kung meron ka talaga, if you are plugged into the presence or to the power of God. Now the Spirit of God, according to Galatians chapter 5 verse 22, Spirit of love, joy, peace, forbearance, or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Now, ngayong oras na ito, if you are now filled with the Holy Spirit, all of this, meron ka. Amen. Amen. Tignan mo yung katabi mo ngayon, kung may pag-ibig ka dyan. Tignan mo yung sarili mo ngayon, kung may kagalakan ka. Tignan mo ngayon kung may kapayapaan ka kahit marami kang problema, kahit marami kang utang. Tignan mo kung payapa pa rin yung isipan mo. Tignan mo ngayon kung mayroon kang patience. Amen? Amen. Kung mayroon kang halimbawa, pasensya. Amen? Baka yung pasensya na lang natitira sa atin, yung mga nabibili na lang tinapay na pasensya. Hello? Ang pagpapasensya po talaga ay napakahalaga po niya sa isang Kristiyano. Amen. 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 Yung kindness. Tingnan mo kung may kindness ka pa, kung kindly ka pa doon sa mga kasama mo, kung may goodness ka pa, kung mabuti ka pa sa kanila, kung mayroon ka pang katapatan sa mga bagay sa Panginoon, kung gentle ka pa, kung baka mamaya grabe na eh, no? Very brusco na kung kumilos, ano po. Parang gusto na talaga palagi, away na to, laban na ito, fight. Amen? Pag nakakita ka pa nung nag-aaway, go. Hallelujah, praise the Lord. Nag-aaway na, ikaw sumusulsul ka pa, go. Banatan mo, sige, sipain mo. Hello, that is not the Spirit of God. Amen? Amen. And last is self-control. Yung meron na tayong pagpipigil sa sarili. Yung bang halimbawa parang alam natin mapapahamak tayo doon sa bagay na yun, kaya nating supilin yung sarili po natin doon. Amen? Amen. Now, another things that we can identify as from being a field of God's Spirit or the presence of God, yung po tinatawag na speaking in tongues, evidence of being filled with the Holy Spirit. Minsan hindi natin pinapansin po yung speaking in tongues. Akala po natin na hindi po mahalaga po sa atin yan. Sometimes, alam niyo po, if we are being practice this, speaking in tongues, pag meron na po tayo niyan, minsan kapag hindi mo namamalayan, kapag nagpe-pray ka, nasasabit mo yung speaking in tongues.
At kung minsan hinihingi ng pagkakataon ang speaking in tongues. Although, hindi naman po talaga ito makakalakas sa mga bagong Kristiyano na hindi nakakaunawa po nung tinatawag na speaking in tongues. Pero, hindi naman po ito pinagbabawal sa congregation. Amen. Lalo-lalo na kapag kinakailangan po talaga ito. At kailangan din po nito nung tinatawag na spirit of interpreter na meron po nagpapahayag yan. Amen. Kaya kung minsan, di ba, doon sa mga bago, kapag halimbawa, hindi nyo po naiintindihan, ano ba yung mga pinagagawa nila, ba't parang orasyon na yata yung ginagawa nila, di ba? Yung mga sinasabi nila, no, sometimes, no, nag-speaking in tongues sila. Kasi dalawang klase, ang speaking tongues, yung known tongues and unknown tongues. Pag sinabing known tongues, ibig sabihin yan yung mga dialect, yung mga languages na ng iba't ibang bansa, yun po yun. Ibig sabihin, naiintindihan po yun clearly. Pero yung unknown tongues na tinatawag po dito, yun po yung naririnig nyo po na kala nyo po mga, di ba, kala nyo yung mga dialekto ng mga taga-bundok, di ba? Yung mga usapin ng mga taga-Afrikano, yung mga parang gano'n. Hindi po ba napansin nyo? Sino po dito yung hindi pa aware pagdating sa speaking in tongues? Ha? Yung totoo na lahat po kayo, no? Aware na po kayo kasi nabasa nyo na po yung book of Acts. Ano po? Salamat po sa Panginoon. Okay. When you fill the glass with water, it will eventually flow if you continue to pour it into it. The spiritual overflowing of the Spirit is evidential in the speaking in tongues. Also, it is gift-free. Ibig sabihin po ito, kung minsan yun po yung sinasabi ko nga po sa inyo, minsan hindi mo napipigilan yung sarili mo, kapag puno ka na talaga ng Espiritu ng Diyos, minsan nabibigkas mo yun, Shandara Kabahaya Bara Sekeriya ba? Yung mga ganun po na pag-speaking tongues, minsan hindi mo na mapigilan po yung ganun. Kung parang na-express mo yung power of God, yung pong na-express mo yung presence ng Lord. So, minsan hindi natin naiintindihan yun, but between you, your spirit, and our God will understand. Amen. Now, why did we accept speaking in tongues? Bakit po ba kailangan po natin ng speaking in tongues? Sometimes kasi kung minsan nandun tayo sa ibang lugar o kaya naman hindi natin alam yung mga dialects nila o yung mga languages po nila, minsan sa pag-speaking in tongues natin, even though unknown tongues yung ginagamit po natin, minsan nagra-rhyme yun sa kanilang tenga. It can be used by the Holy Spirit to them to understand what we are speaking. Amen. Although we have a different dialect, we have a different language na, halimbawa, napunta ako halimbawa sa Africa. So, syempre, hindi ko naman alam yung mga salitaan po nila, no? So, sa akin, sa sarili ko, so, kapag ginamit ako ng Panginoon, nag-pray ako halimbawa doon sa kalagitnaan ng mga tao doon na hindi ako naiintindihan. Through speaking tongues, it can be used by God for them to understand. Amen. Although tayo hindi natin naiintindihan yan, even our own. Hindi natin naiintindihan yung sinasabi natin. Pero, God can use that speaking in tongues for them to understand. Amen. Kaya mga kapatid, kuminsan yung unknown tongues parang may rhyme na kuminsan parang Japanese, minsan parang galing sa Africa, minsan naman, di ba? Iba-iba talaga yung parang mga lingwahe na maririnig mo po doon. It is the power of God into you. Amen. Kapag overflowing tayo or parang flowing out palagi yung Espiritu po ng Lord sa atin, yun po yung kuminsan nagiging result po nito. Hindi naman po natin pwedeng pagkalutaluhan itong mga bagay nito. Kung alam mo na hindi naman makakatulong sa pagpapalago ng Espiritu mo, never mind. Pero, do not reject the gift of the Spirit. Amen. Huwag po tayo maging contradicted po doon sa Espiritu na yun. Hindi na po natin kailangan na mag-argue po tayo doon. Hindi ko naniniwala dyan. Parang hindi naman ano yan. Hindi ko naman naiintindihan yan. Never mind. Huwag na po natin ano yan. Kung hindi ka naniniwala doon sa bagay na yun, just believe. Just believe in you and do not practice. Walang problema po doon. Pero, ang mahalaga po dito, ginagalang natin, nire-respeto po natin yung pong Holy Spirit. Amen. Because that was a free gift. The speaking tongue is a free gift. Ako, hindi po ako against yan. And I do practicing the speaking tongue sapagkat alam ko na there is presence, there is power within the speaking tongues. Amen. Okay.
The Holy Spirit prays through us to God in a perfect way. Kaya nga, kuminsan, alam nyo, napakahalaga na lagi po tayong taglay natin yung Holy Spirit. Dahil kuminsan, di tayo marunong manalangin. Sabi po dito, He knows what to pray and what to ask. We are just vessels He chooses to use. Tongues are different from one another. Use the praise and prayer. And yes, it is the time interpreted when there is need for understanding. Even the Holy Spirit, even the presence of God itself can be interpreted into you. Halimbawa ako, nagsasalita po ako dito, ano po? Nag-speaking tongues ako. Shandaraba, kanda, kayaraba, sekrayaraba, hayaraba. Doon sa pagsasalita ng speaking tongues, if you are focusing your spirit into the Holy Ghost, it can be interpreted to you. Tandaan po natin that our God is a all-knowing God. Alam natin na ang banal na Espiritu Santo, alam niya lahat. Amen. Lahat ng dialekto, lahat ng mga lingwahe, lahat ng mga nasa puso natin, He is omniscient God. Kaya nothing is impossible to Him. Naiintindihan tayo nun. At alam po natin, through the help of the Holy Spirit, we can relate it or we can connect it into other people. Amen. Kaya huwag natin ipagbawal po yun. Sabi nga po ng Roma chapter 8 verse 26, kayo din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin kayang sambitin. Minsan po kasi, hindi po akma, yung talagang ating mga panalangin. Kung minsan, akala natin, Lord, ganito lang, ganyan, nanalangin po tayo. Alam niyo, sometimes that is not enough. Kaya, we need the help of the Holy Spirit. Kailangan natin talagang tulong ng Banal na Espiritu. Dahil ang Holy Spirit mismo ang magbibigay ng tamang panalangin, ng wastong panalangin para maabot po natin ang ating Panginoon. Prayer brings changes in one life. But you do not have because you do not ask. Sabi po sa atin, ano po? Minsan mayroon po tayo mga hinihingi sa buhay po natin. Pero sometimes yung hinihingi po natin, it is what we ask is unright na tinatawag. Kung minsan hindi natin nangiintindihan, ano po? Yung hinihingi natin, hindi yung talagang pwede. Pero yung ibinibigay sa atin ng Lord, yun ang ayaw natin hingin. Ito po yung sinasabi po dito, but you do not have because you do not ask. Ang gusto natin hingin, yung ayaw ng Lord para sa iyo. Amen? Naunawaan niyo po? Halimbawa, nag-a-ask ka, Lord, gusto ko na magka-boyfriend. Ayaw pa ng Lord. Kaya nga, hindi ibibigay sa iyo ng Lord yun. Bakit? Kasi ayaw ng Lord. Pero pinipilit natin sometimes, Lord, pwede na naman eh. I know how to handle it already. Dalaga na ako, Lord. Binata na ako, Lord. Alam ko na po yan. Sometimes we ask for an right na tinatawag, hindi yung tama. Hindi yung kalooban ng Panginoon. Kaya ang nangyayari po dito, nagkakaroon po ito ng masamang impact sa buhay po natin. Katulad po ng sinabi po dito sa Santiago chapter 4 verse 2 to 3. Mayroon kayong ninanasa ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. That is unright. Pagpala lang sa kalayawan mo at makasisira sa espiritu ko, sa iyong relasyon sa Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon para sa iyo, hindi ibibigay ng Lord yan. Even though you think that this is good for you, kahit na sabihin mo ito, Lord, makakabuti naman sa akin to eh. And supposed to be, ito naman yung pangarap talaga ng lahat eh. Yung maging successful sila sa mundong ito, I tell you, hindi mo alam kung ano yung talagang tinatawag na success. Kaya nga kung minsan humihingi tayo ng success, pero hindi naman po pala yun yung success. Lord, give me a success. Binigyan ka na ng Lord ng success, pero ang hinahanap mo success
success is the success of this world. Amen. 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 At minsan yun yung magdudulot sa iyo ng kapahamakan. At hindi yun yung tagumpay na talagang kailangan. Ang tagumpay na kailangan po talaga yung hindi maglalayo sa iyo into the presence, into the power of God. Kaya tingnan nyo, kung minsan marami mga Kristiyano, they are weak. Ang hihina po nila. They are not strong to stand enough before the Lord. Hindi sila makatayo sa harapan ng Panginoon. Mabilis silang mabuwal, mabilis silang mawala, mabilis silang talunin ng pagdaraya ng kaaway. Sa isang moment lamang po, minsan nawawala po sila sa ating Panginoon. Bakit? Naitataboy palagi sila. Bakit? Kasi ang inihiking nila sa Panginoon ay hindi yung bagay na gusto ng Diyos para sa kanila. Amen. 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 Kaya they can easily grab the opportunity kapag nakita po nila merong inihatag sa kanila sa Satan. Gagrab agad nila yun. Hindi na po nila tinatanong ang Panginoon, Lord, is this right for me? It is better to my own. Minsan, hindi na nila tinatanong ang Panginoon po ito. Kahit na makakasira na po sa kanila yon, hindi na sila nananalangin sa Panginoon and asking the Lord for what is the right for Him. Napagid sa Panginoon, tandaan mo, yung power of prayer ay napakahalaga niya. Amen. Halimbawa, sa oras po nito, naguguluhan yung isipan mo, no? Manalangin ka, the Spirit. Lingin mo sa Panginoon, Lord, give us understanding para maintindihan mo po itong mga bagay nito. Number 2, paano po tayo makaka-plug into the power of God? We must plug into the power of God. Sino po dito yung puno-puno ng pag-ibig sa puso? Pwede po ba makita yung mga kamay? Ibig yung sabihin yung iba mo ng pag-ibig sa puso. Sabi mo kasi, Pastor, puno-puno hindi ako puno ng pag-ibig Katulad ngayon, Pastor, hater ako yan. Hello? Hate is not a Christian. Amen? Pwede tayo magalit, pero do not be a hater for the rest of your life. Amen? You must be filled with the love. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mapuno ka ng pag-ibig, huwag kang galit. Mapuno ka ng pag-ibig, huwag galit. Amen? Amen? Amen. Ikaw kung tatanungin ka, sino yung kaya mong mahalin sa buhay mo? Siyempre, isasagot mo, siyempre, yung asawa ko. Siyempre, yung mga anak ko. More than that, mas ibigin mo yung kaaway mo. Dahil pag inibig mo yung kaaway mo, doon mo matututunan yung totoong pagmamahal. Amen. Amen? Amen. Parang ibigay sa kayo doon, ano? Kaya sabi na ako doon, Pastor, paano kung mamahalin yun? Sa totoo lang, walang ginawa sa akin doon, kundi chismis ako, siraan ako. Pagsakin ako, natutuwa pa yun kapag nagpapila ko sa mga bagay na ginagawa ko. Paano kung magmamahal sa ganong klaseng tao? Pag yun ang natutunan mong mahalin, I tell you, tama na yung pag-ibig. Amen. It's the right kind of love that brought to us by God. Masakit man yung pag-ibig na yun, pero I tell you, kahit na niloko ka ng isang tao, mahalin mo pa rin siya. Show it that you have Christ in your heart. Mayan na. Katulad ni Jesus. Si Jesus mismo, hindi naman tayo dapat ibigin ng Diyos Kaya nga, ano sabi niya? Ipinadama niya sa atin ang kanyang pag-ibig nung tayo'y makasalanan pa. Amen? Kaya, namahalin ko lang yung mga tao nagmamahal sa akin. Alam niyo, pag natutunan mo na mahalin yung pinakakinaiinisan mong tao, you have Christ love already in your heart. Siguro sabi namin, malabo yun, Pastor. Hindi malabo po yun. Dahil kung titignan po natin si Jesus, hindi niya tayo tinanggihan. Alam niyo po, nung araw, kung babalikan ko lamang po yung buhay ko po nung araw, sama po talaga ng buhay ko. Lahat ng mga pinagagawa ko. Nung araw po talaga, makasalanan po talaga ako. Pero, nung time na nahihirapan na po ako dahil suffered po talaga yung katawan ko, dumating po sa akin yung pag-ibig ng Lord sa pamamagitan po, tulad mo kinukwento po sa inyo, sa pamamagitan po ng isang lingkod niya, at ipinadama niya po sa akin yung pag-ibig ng Diyos. Yung panahon na yun, I hate my parents, I hate my brothers and sisters.
Galit ako nun. Kahit gayos sa asawa ko nun, galit ako nun. Dahil may sakit na ako, iniwanan ba naman ako? Wala nag-aalaga sa akin, kaya galit na galit ako sa mundo nun. Pero yung God's love, dumating po sa akin sa pamamagitan ng lingkod niya. Pinadaman niya sa akin yung pag-ibig. Sabi niya, ganun mahal ka ng Diyos. Huwag mo sayangin yung buhay mo. Ito, sa pagkakataon na ito, diyan mo mararamdaman yung pag-ibig ng Diyos sa puso. Pag may problema ka, manalangin ka sa Panginoon, plug into the power of God, makikita mo. Sabihin sa iyo ng Panginoon, hindi mo ba alam? Kaya, nandiyan ka ngayon sa ganyang kalagayan dahil gusto kong ipakala sa iyo yung pag-ibig ko. Sabi po na verse 32, they were of one heart and one soul. Nagkakisa po silang lahat. Halimbawa, katunayan po dito, no? Dito sa oras nito, I know that there is someone you hate most. Meron dito. Kahit sino sa inyo dyan. Meron nga kinaiinisan dito. Pero gusto ko malaman mo, yung kinaiinisan mo yun, pag-aralin mo na mahalin. Amen? Amen. Pag-aralin mo mahalin. Kung sino yung pinaka-aayaw-ayawan mo sa buhay mo, subukan mo na mahalin siya. Makikita mo, pag hindi dumating sa iyo yung bagay na pagpapala ng Diyos sa buhay mo, I tell you, hindi papayag ang Diyos na hindi mo makakamit yung tagumpay niya. Amen. Kahit na anong mangyari, I tell you what, ang Diyos, pag nakita ka niya na puno-puno ka ng pag-ibig, yung kapangyarihan ng Diyos, kakasilalo sa niya. Amen. Amen. Kaya nga po sila doon, nagkaisa po sila eh. Wala silang ayaw na, ay, yung okay ganito, masungit yan. Ay, yung okay ganito, kapulyaw na nakapulyaw. Ay, yung okay ganito, Diyos mo siya. Ay, yung okay ganito, naku. Nakakainis ang ugali niyan. Then yung ayaw mo, yun yung mahalin mo una. Amen? Amen. Para na sa gano'n, magtagumpay po tayo. Sabi po ng Gawa, chapter 4, verse 32, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mga napalataya at di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Tingnan niyo ang isang tao. Ito, ibubulong ko lang sa inyo. No? Kapag ang isang tao madakot, hindi marunong magmahal. Ulitin ko po sa inyo, pabulong lang. Pag ang isang tao madakot, di marunong magmahal yan. Bakit? Kasi ang Diyos natin is not greedy, is not selfish. Hindi siya makasarili, mapagbigay siya. Kaya nakita niyo naman po, punong-puno ng pag-ibig ang Diyos nito. Kahit na tayo mga makasalanan, inibig tayo ng todo ng Panginoon. Na kahit na tayo po ay hindi sumusunod sa Kanya, iniibig tayo ng Panginoon. Na kahit marami tayong pagkukulang sa Kanya, minamahal pa rin tayo ng Panginoon. Hindi na tayo sinumbatan, hindi na isa-isa sa atin yung kasalanan natin mula pagkabata hanggang sa pagkatanda mo. Hindi ka sinumbatan, isa man lamang na kasalanan mo. Kundi ang sinabi sa iyo ng Panginoon, mahal ka niya. Amen. Iniibig ka niya. Even though you got sin, iniibig ka ng Panginoon. Why? Because He wanted you to be saved. Amen. God can do things in Him. Tandaan po natin, pag ikaw nagmamahal ka, mapagbigay yan. Bakit? He can share everything, even though His life. Kahit na yung kanyang sarili niyang buhay, kaya niyang ibigay para sa kanyang kaaway. Amen. At higit sa lahat, para sa kanyang kaibigan. All Christians' effort is useless without love. Kahit na sabihin mo mag-church ka na mag-church, kung wala kang pag-ibig sa puso, galit ka sa kung kanino man. I tell you, there is no presence of God. Natandaan po natin, yung pag-ibig sa puso na yun, yun yung nagpapaging genuine sa atin para tayo maging totoo talaga na mga lingkod ng Panginoong Heso Kristo. Amen. We cannot be a witness to Christ Jesus kung wala tayong pag-ibig sa puso. Sapagkat yung tinanggap natin Diyos, yung pinanampalatayaan natin Diyos, ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Because He's the one who first us love. Amen. Tayo yung unang umibig sa Kanya. Kaya sino tayo para magtangin tayo ng galit sa kapwa, para tayo hindi magmahal sa kaaway, para tayo hindi magmahal doon sa mga outcast.
Love is the emphasis of to all Christian. Yan ang unang-unang dapat na makita sa iyo, yung pag-ibig sa puso. Hindi mo mailalapit ang buhay ka kay Kristo kung wala kang pag-ibig sa puso. Hindi ka makapaglilingkod kay Kristo kung wala kang pag-ibig sa Kanya. Kaya nakikita niyo ang tao nagkakait ng mga bagay sa Panginoon. Why? Because they don't really love God. Hindi niya totoong nila mahal ang Panginoon. Dahil kung talaga totoong mahal mo ang Panginoon, hindi mo pagkakaitan ng kahit anong bagay sa buhay mo ang Panginoon na ito. Amen. Three basic love of a Christian. Tingnan po natin ito, yung mga pangunahing pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig ng isang Kristiyano. Love, forgive, and breaks down barriers. Marunong magpatawad. Marunong i-break kung ano man yung mga harang sa kanyang pagpapatawad. Ulitin ko po sa inyo, unang-unang basic love ng isang Kristiyano na dapat meron ka yung tinatawag na forgive and break down barrier. Yung marunong ka magpatawad at walang hadlang sa iyo sa pagpapatawad mo. Amen? Kaya pinipili ang forgiveness. Lahat kaya mong patawarin. Another basic love of a Christian love looks for the best in our brothers and sisters. Ang lagi niya nakikita yung mga bagay na maganda sa kanyang kapwa, hindi yung mga bagay na pangit. Amen? Hindi yan yung naninirang puri. Hindi yan yung mga parang lagi nag-chismis. Kasi ganito, ganyan, kasi ganyan, ganito. Gusto ko malaman mo, titignan mo palagi yung best. Amen? Another basic love of a Christian is love is considerate of others in the church. Kaya niyang tanggapin kahit sino. Kahit sabihin mo yung kanyang kalagayan, ay sabihin po natin kalulos-lulos yung kalagayan. O sabihin natin na yung kanyang itsura. Minsan, nagkakaroon tayo ng discrimination sa ganun. Ayoko nga sa kanya. Kasi mukhang hindi siya hygienic eh. Amen? Amen? Kasi meron siyang underarm. Hindi armor of God eh. Underarm. Hello? Hello? Amen? Ayoko sa kanya walang pera. Hindi ako malilibre nito. Amen? Lagi nga, yun na palagi nagpapalibre sa akin eh. Hello? Ayoko nga dyan, madaya yan eh. Come on. We need to be considerate. Amen. Amen? Amen. Ikaw, tingnan mo yung mga kasama mo ngayon dito. Tingnan mo yung mga kapatiran natin. Sino dito yung parang hindi mo maikonsidera sa buhay mo? Ay naku, ang dami. Hindi na mabilang sa 10 daliri niya. Hello? Gusto ko malaman mo ang totoo pag-ibig na dapat meron ka. Yung marunong ka mag-considera ng bawat tao sa paligid mo. Amen? Amen. Parang pag-ilig-ilig na yung amen. Sabi niya, lahat pwede kong mahalin, huwag lang itong tao na ito. Amen? Amen? Ito na yung amen. Ito na yung tunog ng amen. Alam mo, hindi na sumasang-ayon eh. Kayo ito eh. Wala kayo dyan. Amen? Pag nakikita mong pilit, kailangan ko dito mo kayo papapakain ko dyan. Hindi masabi ng isang amen lang eh. Pilipos chapter 2, verse 3 to 4. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakumbaba kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Nagtatangi kasi ng sarili yun eh. Yung mga ganon na laging hindi niya kinukonsidera yung ibang tao sa buhay niya, nagtatangi yun. Mahilig yung magtaas ng sarili. Pero ang isang taong walang pagtatangi sa kanyang sarili, gusto ko pa malaman mo, lahat yan, tinatanggap niya. Amen? Yan, medyo malakas na amen ngayon. Love produces passions for lost ones in the community. Kaya alam niyo kung minsan, kaya marami pong mga Kristyano tamad humayo. Alam niyo kung bakit? Kasi nakulang sa pag-ibig eh. Pagka wala tayong pag-ibig sa puso, hindi po talaga magpo-produce yan ng passion for the lost one. Amen? Hindi hahayo yan. Hello, sabihin mo sa katabi mo, humahayo ka ba? Humahayo ka ba? Alam ba, daming hindi humahayo dito. Amen? Bakit?
Baka mamaya, ang love niyan yung tinatawag na selfish love. Alam niyo po ba kung ano yung selfish love? Yung mahal niya lamang yung sarili niya. Amen? Amen. Wala na siya pakialam doon sa kaligtasan ng iba. Pero yung true love, ang ibig sabihin niya, he has the passion for the lost. Amen? Amen. Hindi yung pamilya niya gusto niyang iligtas, kundi maging yung mga tao sa paligid niya, maging yung mga taong hindi niya kakilala. Kaya nga alam niyo, kapag ang isang tao po nag-aakay, kapag ang isang tao po ay lagi po nagsasama po niya ng mga kapwa-tao niya na dinadala niya sa Panginoon, ang ibig sabihin niya, he has true love. Meron talaga siya pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Panginoon na nagpo-produce ng tinatawag na passion for the lost one. Anong ibig mo tabi mo kaya natahahayo? Yan. So pagka natutunan mo ng umayo, ibig sabihin, meron ka na ng tinatawag na true love. Maliwanag? Madilim. Maliwanag? Madilim. Kapag tayo po ay umaakay na po ng isang tao, ng isang makasalanan tungo sa pagpapalik loob kay Kristo, ibig sabihin niya meron pa ng tinatawag na true love. Amen. Amen. Sa Santiago chapter 5 verse 20, ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at napapawi ang maraming kasalanan. Love can conquer multitude of sin. Mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po malaman po ninyo, yung totoong pag-ibig pumapawi ng maraming kasalanan po yan. Na kapag ikaw ay meron ang totoong pag-ibig talaga ni Kristo, hindi ka papayag na ikaw mismo ay hindi mainis na kasalanan. Amen. Love makes people more important than possession. Na kailangan po talaga na mayroon po talaga tayong pagmamahal sa puso. Dahil yung pagmamahal sa puso ngayon, napakahalaga po yan. At dyan tayo nagkaroon ng saysay. Amen? Amen. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi mahalaga sa Kanya kung anong meron ka. Hindi mahalaga sa Kanya kung nakatapos ka. Hindi mahalaga sa Kanya kung mayaman ka, kung mahirap ka, o kung sino ka man. Kahit na sabihin mong dati kang kriminal, mamahalin ka pa rin ng Panginoon. Bakit? Kasi He loved to save soul. Amen. Mahal ng Diyos, He has a passion for the lost soul. Kaya nga, binigyan niya po tayo ng saysay eh. Kaya yung buhay natin na dati pong walang saysay, nilagyan niya po tayo ng kahalagahan ngayon. Amen. Bakit? Kung tanggapin natin si Jesucristo. Dahil kay Kristo nagkaroon po ng pag-asa ang buhay po natin. Because Jesus is our great hope. Sabi nga po dito na kapag ang isang tao po ay may pag-ibig na tapat talaga sa puso niya, hindi siya papayag na madaling po siya ng mga tao na magkasala lamang po at mapahamak. Ano po dapat po ba? John 15:13, ang pinakalaki ng pag-ibig na maaaring taklayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, ito si Jesus. Hindi pa nga ganito ang sinasabi sa atin ni Jesus na gawin po natin. Only to love the soul. Yung itigil na natin yung mga tao na wala pa sa Panginoon. Yung magkaroon tayo ng passions for the lost soul. Yun lamang po yun. Hindi niya parang sinabi sa kanya, katulad ko, ialay mo yung buhay mo, ipako mo sa cross. Hindi nga po ganun ang Lord eh. Amen. Amen. Dahil ang talaga po sa atin, kailangan na maramdaman ng Panginoon na talagang nag-manifest sa atin yung talagang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa puso mo at nagkaroon ka ng tinatawag na passions for the lost soul. Amen. Amen. Kaya sabi ko nga po sa inyo, walang totoong Kristiyano na hindi humahayo. Walang totoong Kristiyano na hindi po marunong magkas ng kapwa niya. Walang totoong Kristiyano na laging may galit sa puso at hangad pa ang kapahamakan ng kanyang kapwa. Wala po ganun. And last, sabi po dito, how to plug into God's power. Una, plug into the power of prayer. And number 2 is plug into the power of love. Number 3, we must plug into the power of witnesses. Witnessing. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahalaga ang paghayo. Mahalaga ang pagkahayag ng mabuting balita ng kaligtasan mula kay Kristo. With a great power gave the apostles witness. Sabi po ng Gawa chapter 4 verse 33, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus at ang masaganang pagpapala ay itinaglay nila lahat. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon,
Yung po kung minsan, na kapag tayo po ay nag-witness ni Christ, ang lapit ng pagpapala. Napakalapit sa atin ng pagpapala. Kaya nga po sila, noong time na nagkaisa po sila, umayo po sila, ipinayag nila yung mabuting balita ng pagkabuhay ni Kristo. Ano po nangyari po sa Kanya? At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. To be a witness to Christ Jesus is near from prosperity. Amen. It is abundant life to us. Yung buhay na masagana na ibibigay sa atin ng Panginoon kapag ka marunong ka mag-akay. Amen? Amen. Two things we do to plug in to the power of witnessing. Unang-una, kailangan kapag ka ikaw mahayo pa, kapag ka ikaw saksi ka ng Panginoong Jesucristo, unang-una, kailangan pa rin ng prayer. Yung power of prayer, kailangan pa rin yan. Amen. At ang ikalawa, yung love for the lost. Yung power of love. Amen? Amen. You cannot be witness for Christ Jesus without having prayer. Amen. Without having love for the lost. Amen. Amen. Kaya nga yung naunang dalawa, kung paano tayo makakakonect into the power of our God, means kailangan para maging witness tayo ni Kristo. Unang-una, kailangan ng panalangin. Amen. Ikalawa, kailangan ng pag-ibig sa mga taong wala pa sa Panginoon o sa mga taong naliligaw. Kaya nga, we cannot be a witness for Christ Jesus without having these two first things to connect into the power of God. Kaya kapatid sa Panginoon, you need prayer and you need the love for the lost. At kung hindi po tayo meron itong bagay na ito, hindi ka kailanman magiging witness ni Christ. Amen. And to serve God, you must be a witness. Amen. Para magpaglingkod ka sa Panginoon, kailangan po talaga na tayo po yung mga saksi ng mga bagay na nangyari kay Kristo. Hindi tayo tamad sa mga bagay na ito. Walang Kristiyanong tamad na humayo. Walang Kristiyanong tamad na maghayag ng mga bagay na mabuting balita tungkol kay Hesus Kristo. Matthew chapter 5 verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Amen? Bakit ba sinabi ni Jesus yun? Kasi nung tayo'y makasalanan pa, tayo'y kaaway ng Diyos. Amen. Natatandaan niyo po yun? Nung tayo'y makasalanan pa, tayo'y kabilang sa mga kaaway ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos po dito, ibigin ninyo ang inyong kaaway at ipadalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Sino ito mga ito? The lost one. Amen. Those lost people, yung mga taong ligaw, yung mga taong wala pa sa Panginoon, yung mga taong hindi pa nananampalataya kay Jesus. Amen. Sila yung tinuturing na kaaway. Kaya nga kailangan sabi po sa atin ng Panginoon, love for them, pray for them. Amen. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, unang-unang dapat na ma-practice natin yung love natin sa kaaway. Amen? Amen. Kaya nga, tanda po natin yung mga kapatid sa Panginoon. Evangelism is the greatest need of our time. Sa panahon po natin ngayon, kailangan yan. Paano makakapag-evangelize ang isang tao kung hindi nananalangin? Paano makakahayo o makakapag-evangelize ang isang tao kung wala po siyang tinatawag ng lost for the lost one? Kapatid sa Panginoon, you must be a part of being a witness for Christ. Walang sino man tumanggap kay Kristo na hindi witness, Amen. na hindi saksi doon sa mga bagay. Ano pinanampalataya mo kay Kristo? Nagpapala lang siya. Hindi ka nanampalataya doon sa cross of Christ. Hindi ka nanampalataya through the blood of Christ. Hindi ka nanampalataya that He is the Lamb of God. Hindi ka nanampalataya doon sa mga parusa, sa mga lakay na gumamot sa atin para tayo gumaling sa ating mga sugat. Kapatid sa Panginoon, ano yung pinanampalatayaan mo? Hindi ka ba nanampalataya na si Jesus ay binuhay na magmuli? Come on. Kaya nga kung hindi po tayo magiging saksi, ibig sabihin, hindi mo naranasan, hindi mo na-experience yung mga mapuputing ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. All of us, those who receive and accept Christ Jesus, are witness for Christ Jesus. No one cannot be a witness for Him. Tandaan po natin, kapatid sa Panginoon, bawat isa sa atin,
Kung naranasan mo yung kaligtasan mula kay Kristo, kung yung naranasan mo yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan mag-witness ka ni Kristo. Amen. Kaya nga gusto ko po malaman po ninyo, we cannot only attend church on Sunday or on midweek service and then no more. Wala na. Kapatid sa Panginoon, you must be a witness. For us to be a genuine witness of the power of Christ's cross and His resurrection. Tandaan po natin yan. Mahalaga yung bagay niyo. 2 Corinthians chapter 13 verse 4. Kahit na siya ay mahina ng ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos dahil sa pakikipag-isa namin sa Kanya. Kami mahina rin. Ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay nabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Meron po akong gustong ipaliwanag po sa inyo dito. Mahina man tayo dahil sa kasalanan. Pero kapag tayo'y nagkaroon ng pag-ibig sa puso para magligtas ng kaluluwa, nagiging tayo po mismo ay kasama sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa buhay natin. Kaya hindi mo napansin, ang laki ng pag-asa po natin ngayon. Why? Because of Christ Jesus. That when we are weak, He made us strong. When we are poor, He made us rich. Amen. Kaya sa oras nito, kapatid, gusto ko na malaman mo itong bagay nito. Isa ka rin mahina ng araw. You are too weak because of your sin. Dating wala kang saysay. Dating wala kang pag-asa. Dating wala kang saysay sa buhay nito. Walang kwenta. Pero dahil kay Kristo, tayo lahat, binigyan niya ng gansigla ang buhay po natin. Now, kapatid sa Panginoon, be one of His suffering. Maging kaisa tayo sa suffering ng Panginoon. Kahit na siya ay mahina ng ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa pangyarihan ng Diyos dahil sa pakikipag-isa namin sa Kanya. Kami mahina rin, ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay nabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo na magsitayo po sa presensya ng Lord. Isipin mo yung dating pangit na buhay mo. Isipin mo kung saan ka galing nung time na wala pa si Kristo sa puso mo. Isipin mo mabuti yung mga bagay na kung saan parang ikaw mismo pamumuhian mo na yung sarili mo ngayon pag naalala mo yun. Hindi po ba napakaraming bagay na kamuhi-muhi sa buhay po ng bawat isa sa atin noong panahon na tayo wala pang ni Kristo. At itilingit sa kaalaman po natin that God hates us. Noong mga panahon na tayo po'y wala pa sa Panginoong Jesucristo, kinamuhian tayo ng Diyos. Pero, kinahabagan tayo. Nakabagan Diyos sa ating kalagayan. Even though pamuhi-muhi yung mga ginagawa natin. At sa mga bagay na yun, tunumira ang pag-ibig ng Diyos para sa katakunan. He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not be perished. Kapatid, sa oras na ito, gusto ko na maramdaman mo sa oras na ito kung gaano kamahal ni Jesucristo. Gusto ko na makita mo na napakalaki ng kasalanan mo sa Diyos na ito. Subalit, nilimot niyo at ipinatawad para sa iyo dahil inibigyan niya simula ka ng iyong pagkabata. Inibigyan na ng Diyos nung ikaw ay makasalanan pa. Inibigyan na ng Jesucristo nung time na ikaw ay napapaliwala pa. Gusto ko po sa oras na ito, mga kapatid sa Panginoon, isipin mo yung pinaka-worst na kasalanan ginawa mo. Ikaw na mag-isip mo. Dahil ang ating Diyos hindi napapaalala sa iyo dahil nilipot niya na lahat ng pagkakasala mo since you received and believe in Christ Jesus. Isipin mo yung kasalanan mo yun. And I want you to know, kapag ka naisip mo na yung kasalanan na yun, na napakabigat, na napakasama na ginawa mo,
pag-ibig ni Yesu Cristo sa'yo, kinalimutan niya na yun. Tinanggal niya na sa iyo. And through the power of His cross, and through the power of His blood, and through the power of His resurrection, you've been healed and resurrected. Buhay ka na ngayon, kapatid. Ligtas ka na ngayon, kapatid. Sa bigat ng kasalanan na dating nagawa ko. Pero itong araw na ito, gustong ideklara sa iyo ng Panginoon na ikaw ay niligtas na ng Diyos. Manalig ka sa Kanya. Tanggapin mo si Yesu Cristo. Matuto ka umibig. Matuto ka pagkatawan. Matuto ka pagpakumbaba. Matuto ka ng lahat ng bagay na ito. And you must always keep staying plugged in to the power of our God. Plug into His prayer. Plug into the love. Plug into witnessing. Kapatid sa Panginoon, wala nang dapat na ikamahanap pa ang isang katulad po natin yan. Sapagkat gawin ko lamang ang lahat ng mga bagay na ito. Ang Diyos, handa kang linisin, handa niyang ibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Sa presensya mo, sa presensya mo, sa batang loob. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal ka. Walang iba sa buhay ko. Mahal mo naman ang Diyos. I-return to His love. Sa bagay lamang naman na may susubay natin sa Kanya. Yung pag-ibig din natin sa Paginoon. Pagod na ako, mabuhay sa sarili ko. Dalhin mo ako palapit sa piling mo. Mahal kita, wala kang iba. Mahal kita, wala kang iba sa buhay ko. Mahal mo ang Diyos, masigit ka ng kailangan sapagkat sa iyo walang nagmahal sa iyo. Hallelujah, glory be to the Lord. Sa iyong pumili sa iyo, hindi ikaw ang pumili sa Kanya. Kung makita mo ito ngayon, hindi ikaw, hindi siya ang nagdala sa iyo sa ito. Palapit sa piling ko. Laging ikaw, Jesus, ang una sa buhay ko. Gawin mo siya una sa buhay mo. Let Jesus first in your life. Hindi magbabago. Ano ba ang kahalan mo? Ikaw pa rin ang langit sa puso ko. Laging ikaw, Jesus, ang una sa buhay ko. Laging ikaw lang ang kalakasan ko. Hindi magbabago. Anong alalahanan ko, ikaw pa rin ang hari sa puso ko. Panginoong Jesus, wala kami ibang mamahalin. Wala kami ibang iibigin. Na higit sa lahat, kundi ikaw, Panginoong Jesus, sa aming buhay, Lord. Ang pag-ibig pa ng Panginoon ay source ng aming proteksyon sa kapangyarihan mo, Panginoong Jesus. Sapagkat dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, you reach out, O Lord, doon sa lugar na kung saan lubog kami sa kasalanan. Doon sa pagkakataon na pagod kami, bagsak na bagsak kami, Panginoon. Yung time na wala kami makapitan, Lord, you reach out, O Lord. Inabot mo po kami ng pag-ibig mo.
Nung time na may karamdaman kami, nung time na punong-puno kami ng mga pagsubok sa buhay, you reach out there, Lord. Panginoon, maraming salamat po. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Lord, that are now plugged into your power, O God. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Dahil sa kabila nito, Panginoon, na lahat ng naranasan namin, pinagdaanan namin, simula pa noon hanggang ngayon, Lord, nananatili pa rin kami nakatayo, nananatili pa rin kami tagumpay, nananatili pa rin kami na nasa iyo, hawak mo, at ipinaglalaban mo. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Salamat sa buhay nito, Lord. At dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay sumaganap pa sa pag-ibig, Panginoon, sa aming mga puso para sa iyo. Matutunan ka naming ibigin nagiging sa lahat sa aming buhay. Higit pa sa lahat ng mga possession namin, Lord. Higit pa sa anumang kayamanan ng mundong ito, Lord. Panginoon, ibigin ka namin ng buong puso, buong lakas, buong isip at kaluluwa. Panginoong Jesus, maraming salamat po, Lord. At hayaan mo, Panginoon, na laging pintig ng puso na ito, Lord, walang iba kundi ikaw, God. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming ikinokonek, Panginoon, sa kapangyarihan mo upang hindi kami madaig at maging talunan ng mundong ito. Maraming salamat po sa pag-ibig mo, Lord. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Maraming salamat po sa biyaya ng iyong mga salita, sapagkat patuloy mo kaming pinalalakas, Panginoon, at binubuhay sa pamamagitan ng lahat ito. Salamat sa iyong presensya, Panginoong Jesus, na patuloy na bumabalot sa amin, O God, at nagpapaunawa sa amin ng mga bagay nito, O God. Mula sa oras nito, Lord, hayaan mo na ikaw na yung Diyos na maging priority namin lahat, O God. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, O God. Salamat sa iyong pagpapala. Muli po, O God, ingatan po kami sa aming mga pag-uwi, sa aming pag-iwaiwalay, Lord. Maluwalhati po kaming ihatid sa aming mga tahanan. Ingatan mo po ang aming mga sasakyan. At hayaan mo, Panginoon, na buhay na ito, Panginoon, ay maggamit para sa karangalan mo po lamang, O God, upang marami pang kaluluwa, Panginoon, ang madala sa iyo, O God. Salamat na ng Diyos. Muli po, O Lord, sa iyo po namin ibinabalik at lahat ng kapurihan, karangalan, Panginoon, sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all.